Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Tungkol ito sa kanyang kaibigan na nagngangalang Jomar. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Nang mga panahong ito, 15 anyos pa lamang si Jomar. Isang kilalang manggagamot sa lugar ang kanyang ama. Likas na sa binata ang panggagamot at magpagana ng mga orasyon. Sa makatuwid, isinilang na bertudes si Jomar. Sa edad na 10 taon, nagawa niyang makagamot gamit ang buhay na salita. Isang babae ang minsang lumapit sa kanila na halos lupaypay na ang katawan. Hindi na din ito makapagsalita. At kung titignan ang kulay ng balat, tila unti-unti na itong natutuyo. Nang mga panahong yon, abala ang ama dahil na din sa pila-pila ang mga pasyente. Kaya naman, nagpasya na lamang ang binata na gamutin ang babae. Ale, ayos lang po bang ako ang manggamot sa inyo? Tanong ni Jomar. Ngunit tumanggi ang mga kasama nito. Dahil na din masyado pang bata si Jomar na mga panahong yon. Nagkataon namang lumabas ng tahanan ang tatay. Narinig niya ang usapan ng mga ito. Tatandaan ninyo, wala sa pisikal na katawan ng kakayanan ng anak kong manggamot. Bata man siya kung titignan. Pero ang kaluluwa niya, higit pa na mas matanda kesa sa akin. Wika ng tatay ni Jomar na nagngangalang Mang Dado. Balik tayo sa mga panahong kakasilang pa lamang ni Jomar. Kapwa nasa edad 45 na ang mag-asawang Dado at Amelia. Nang biyayaan sila ng isang anak. Kaso lamang wala itong buhay ng isilang. Labis na kalungkutan ang naramdaman ng mag-asawa. At dahil dito, nagpasya silang ilibing na lamang kagad ang sanggol. Dinala ni Tatay Dado ang sanggol sa isang bahagi ng gubat para doon ilibing ang bata. Ngunit habang naghuhukay, nakarinig siya ng tinig ng isang babaeng kumakanta. Napahinto ito sa ginagawa. Hinanap niya ang pinagmumula ng tinig. Iniwan niya ang patay na sanggol sa ilalim ng isang malaking puno. Naglakad ito paikot. Napansin niyang napakalaki ng punong yun. Halos hindi ito mayakap ng 3 tao. Nang matapos niyang ikutin ang paligid ng puno, nanlaki ang mga mata ni Tatay Dado nang makita ang isang babaeng may gintong buhok na nakaupo sa tabi ng sanggol. Tumayo ang lahat ng balahibo niya nang bigla itong magsalita. Dado, bakit mo inililibing ang anak mo? Tanong ng babae. Napaluhod si Dado at tila napako. Nagtataka ito kung bakit siya kilala ng babae. Kilala mo ako? Sino ka ba? Tugon ni Mang Dado. Ngunit hindi naman nagsalita pa ang babae. Nakangiti lamang sa kanya. Tumayo ito at kumuha ng patalim. Pinutol ang ilang hibla ng buhok at tinali sa bisig ng sanggol.
Muli itong lumapit kay Mang Dado. Dalhin mo pauwi ang anak mo at malamig dito sa gubat. Wika ng babae. Sabay haplos sa mukha ni Dado. Laking gulat naman ni Dado nang biglang umiyak ang sanggol. Nang tignan niya ito, nakita niyang nagliliwanag ang gintong buhok sa bisig nito at naglaho. Nag-iwan ito ng itim na pilat sa paligid ng bisig ng bata. Dali-daling binuhat ni Dado ang bata at kaagad tumakbo paalis. Nilingon pa niya ang babae ngunit wala na ito. Kung sino ka man, maraming salamat dahil binuhay mo ang anak ko. Salamat po, Panginoon. Ibinalik mo ang buhay ng anak ko. Wika ni Mang Dado. Matapos ay dali-dali na itong bumalik sa kanilang tahanan. Laking tuwa ng asawa niya nang makitang buhay ang anak. Simula ng araw na yon, sunod-sunod na biyaya ang natanggap ng mag-asawa. At nang magkaisip si Jomar, mas lalo pa silang namangha dahil napakatanda nitong magsalita at mag-isip. Sa murang edad, namulat si Jomar sa mundo ng kababalaghan. Hindi na din nagtaka pa ang mga magulang niya kung madalas siyang nawawala, lalo na't kapag bilog ang buwan. Minsan na itong sinunda ni Mang Dado. Nakita niya ang anak na nakikipaghabulan sa mga tikbalang na halos kaedad lamang din niya. Habang minamasdan ang isang babae, yun din ang mismong babaeng nagbigay sa kanya ng gintong buhok. Nalaman na lamang ni Mang Dado kung ano ang babaeng yon nang tanungin niya ang anak. Ayon sa kwento ni Jomar, ang babaeng yon ay isang reyna at ang mga kalaro niyang tikbalang ay mga kapatid. Unti-unting napagtanto ni Dado na hindi niya anak ang nasa katawan ng batang si Jomar. Mas naliwanagan pa ito nang tumuntong sa edad na 10 si Jomar. Sinabi ng bata sa kanya na hiniram lamang nito ang katawan ng anak para gampanan ang misyon. Yon ay tulungan si Mang Dado sa kanyang panggagamot. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang napatunayan ni Dado ang hiwagang taglay ni Jomar. Umabot na din sa puntong napagkakamala ng engkanto ang pamilya niya. Dahil sa mga kakaibang nagagawa ng bata. Isa na dito ay ang pagbuhay niya sa namatay na kalabaw ng kanilang kapitbahay. At ang pagpapagaling sa isang pilay. Balik tayo sa kasalukuyan. Nang marinig ito ng mga kasamahan ng pasyente, hindi na sila tumutol pa. Hinayaan na lamang nila ang binatang si Jomar na gamutin ng kanilang ina. Nakaupo lamang si Jomar sa harap ng pasyente. Tinitigan niya ito sa mga mata. Nang bigla na lang nanginig ang katawan ng pasyente. Nataranta pa ang mga anak nito dahil yon ang unang pagkakataong makita nila ang ganoong kalagayan ng ina. Maya-maya pa, hinawakan ni Jomar ang magkabilang bisig ng babae. Inilapat ang palad sa noo nito, sabay ihip ng kung anong dasal. Nawalan ng malay ang babae, at nang imulat nito ang mga mata ay inikot niya ang paningin. Nagsasalita ito. Nagulat ang mga anak. Dahil boses ng lalaki ang narinig nila mula sa ina. "Nasaan ako?"
At sinong lapastangan ang nagkulong sa akin dito? Pakawalan niyo ako! Wika ng ina habang sinusubukang makalis sa kinauupuan. Pero hindi ito makakilos na para bang nakagapos ito ng mahigpit. Huwag mo na akong subukan. Hindi ka na makakalis sa gapos na yan. Ngayon sagutin mo ko. Bakit mo ba ginagambala ang taong ito? Tanong ni Jomar. Napakahinahon ng boses nito. Pero nang marinig ito ng nilalang na nasa loob ng katawan ng pasyente, tila nataranta ito at nanginig sa takot. Ikaw, palabasin mo ako dito. Wika ng nakasanib habang nanginginig. Ngunit muli nagtanong si Jomar. Pero hindi pa din ito sumasagot. Hanggang sa napilitan ang binata na parusahan ito sa pamamagitan ng paglapat ng daliri sa pulso ng pasyente. Napasigaw pa ito na tila nasusunog. Hindi tinatanggal ni Jomar ang daliri hanggang sa tuluyan ng sumuko ang nilalang. Sinabi nitong napag-utusan lamang siya dahil malaki ang pagkakasala ng pasyente sa isang tao. Kinumpirma din ng sapi na isa siyang elementong alaga ng isang mangkukulam. Nang malaman ito ni Jomar, hindi na siya nagsayang pa ng panahon. Kagad niyang ginilitan ang nilalang at kagad din sinunod ang mangkukulam. Nagulat si Mang Dado nang makitang kumuha ng itak si Jomar. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Tinanong nito ang mga kaanak na naging pasyente ni Jomar at nalaman niyang pupuntahan nito ang mangkukulam. Hindi na pinigilan ni Mang Dado ang binata. Sa halip ay sinundan niya lamang ito para alalayan. Pagkarating sa tahanan ng mangkukulam, kagad nakita ni Jomar ang matanda. Walang ano-ano ay kagad din itong sinugot. Pinalaan na kita, tanda. Pero hindi ka nakikinig eh. Tinuloy mo pa din ang paggagambala sa mga tao. Ngayon, pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Wika ni Jomar habang nakatutok ang itak sa leeg na matanda. Kaso nga lang, bigla nitong tinulak si Jomar palayo at tumakbo ng napakabilis. Dali-dali naman itong hinabol ni Jomar. Talagang napakabilis kumilos ng matanda. Sumuot ito sa masukal na bahagi ng gubat. Patuloy pa din itong sinunda ni Jomar. Hanggang sa huminto ang mangkukulam dahil bangina ang nasa harapan nito. Tumigil na din sa pagtakbo ang binata at marahang naglakad papunta sa kinatatayuan ng matandang mangkukulam. Sumuko ka na. Wala ka nang tatakbuhan pa eh. Harapin mo na lang ang katapusan mo. Binalaan na kita noon, pero hindi ka nakinig. Kaya ngayon, pasensyahan na lang tayo. Wika ni Jomar habang kumukuha ng isang bagay mula sa bulsa. Itinutok niya ito sa dibdib ng matanda. Inusala ng dasal. At habang nag-uusal ay dumating naman ang ama. Kitang-kita nito ang biglaang pagtalsik na matanda papunta sa bangin. Nagkalasog-lasog ang katawan ng matandang mangkukulam. Kampante na si Mang Dado na mga panahong yon. Dahil patay na ang mangkukulam na may gawa ng pamiminsala sa pasyente ni Jomar. Ngunit nang datna nila ito sa kanilang tahanan,
wala pa ding nagbabago sa lagay ng pasyente. Anak, hindi ba't napatay mo na ang mangkukulam? Bakit naman hindi pa din nagbabago ang kalagayan ng pasyente mo? Tanong ni Mang Dado. Dahil kadalasan, kapag natalo na ang mangkukulam na may gawa ng sumpa, kaagad ding nawawala ang tinanim nitong sumpa sa katawan ng biktima. Hindi po yun ang totoong katawan ng mangkukulam, tay. Nung tugisin ko siya kanina sa gubat, alam kong mabilis siyang nakatakas. Nag-iwan po siya ng isang katawan na kapareho ng sa kanya. Tugon ni Jomar. Pinayuhan din niya na doon na magpalipas ng gabi ang pasyente at mga kaanak nito. Dahil alam niyang babalik ang mangkukulam para gumante at posibleng ang pasyente ang gamitin. Sumang-ayon naman ang mga ito. Pinagtuunan ni Jomar ng pansin ang pasyenteng yon. Dahil magagabi na din naman at tapos na ang oras ng gamutan, ipinasok nila sa isang silid sa tahanan ang pasyente para makapagpahinga. Habang naghahapunan, nangyari nga ang inaasahan ni Jomar. Bigla na lamang nagsisigaw ang pasyente. At nang pumasok sa silid ay nakita niyang nagwawala ito. Sinusubukan pa itong pigilan ng mga anak. Pero napakalakas ng babae. Nagawa pa nitong ihagis ang isa sa mga anak na nakahawak sa kanya. Hanggang sa dali-dali nang lumapit si Jomar. Inusala ng panggapos ang pasyente. Matapos igapos ay tumingin ito na masakit sa binata at nagsalita. Kung inaakala mong tapos na ang laban natin, nagkakamali ka. Hindi ko pa nakakalimutan ng una mong ginawa sa akin. Kaya maghanda ka sa susunod. Ikaw na ang paparusahan ko. Wika ng nakasanib. Unti-unting nagiging malinaw ang lahat kay Mang Dado. Bigla niyang naalala ang nakalaban nilang mangkukulam na pinutulan niya ng mga kamay. Kung hindi ako nagkakamali, Jomar, ito rin yung nakalaban natin 1 taon na ang nakakaraan. Walang iba kundi si Manda. Wika ni Mang Dado. Kaagad namang binaling ni Jomar ang pansin sama. Akala ko po ba tay, napasuko mo na si Aling Manda? Hindi ba nakuha mo na ang mga kagamitan niya? Tanong ni Jomar. Tumango naman si Mang Dado. Ngunit alam niyang darating ang pagkakataong babalik ito. Alam din ni Mang Dado na kayang-kaya ng mga mangkukulam na bumalik sa dati nilang mga gawi. Hanggat nabubuhay pa sila. Nagsisisi akong hindi ko pa siya pinatay noong may pagkakataon ako. Tugon ni Mang Dado. Nagulat ang lahat nang biglang tumawa ng malakas ang pasyente. Kaya nilapitan ulit ito ni Jomar at tinanong. Aling Manda, alam kong ikaw may kagagawan nito. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong mangyari. At bakit nandadamay ka pa ng mga inosente? Tanong ni Jomar. Hindi ko naman sila dinamay. Nagkataon lang na sa inyo sila lumapit. Napag-utusan lang akong kulamin ng babaeng ito. Pero masaya ako dahil sa nangyari. Sa wakas, makakaganti na din ako sa inyo. Tugon ng nakasanib. At kaagad nawalan ng malay ang pasyente.
Kakaiba ang kakayanang taglay ni Aling Manda. Dahil kayang-kaya nitong makawala sa kahit anong pinakamalakas na pamakong dasal. Pero kahit ganon, kampante si Jomar dahil natuntun niya ang kinaroroonan ng matandang mangkukulam. Kagad siyang naghanda ng mga kagamitan. Nagpaalam itong umalis sa ama. Sasama pa sana si Mang Dado pero pinigilan siya ni Jomar. Anak, sasama ako. Hindi mo kakayanin mag-isa si Manda. Wika ni Mang Dado. Hindi po tay. Maiwan po kayo sa mga pasyente. Kailangan ko mag-isang harapin ang aking mga kaibigan sa gubat para makahingi po ako ng tulong mula sa kanila. Tugon ni Jomar. Kaagad namang umalis ang binata. Pumunta ito sa kalagitnaan ng gubat at nagsimulang tawagin ang mga kaibigang engkanto. Isa-isa naman silang nagpakita. Napakapangit na mga mukha nito. Ang ilan ay mahaba na tila mga ahas ang katawan. Habang ang ilan naman ay walang mata. Nakapulupot ang mga ito sa kanya. Habang tuwang-tuwa sa pagbisita ni Jomar. Maya-maya pa ay nagpakita ang isang napakagandang babaeng may gininto ang buhok. Kagad itong lumapit kay Jomar. Hinaplos ang mukha ng binata. Nagsialisan naman ang mga engkantong nakalingkis sa kanya. Matapos ay niyakap niya ang magandang babae at binate. Ikinagagala ko po kayong makita, ina. Kailangan ko po ang tulong nyo. May isang malakas na mangkukulam na muling nagbabalik. Hindi siya kinaya ng tatay kong si Dado. Sigurado po ako, ina. Sa antas ko ngayon, hindi ko din po siya kakayanin eh. Wika ni Jomar. Maya-maya ay nagsilabasan ang mga tikbalang mula sa likod niya. Ito ang mga batang tikbalang na palagi niyang kalaro noong musmus pa lamang. Binati din siya ng mga ito. Sinabing handa silang tumulong sa kanya anumang oras. Ikwinento ni Jomar ang lahat tungkol sa mangkukulam. Kilala pala ito ng babaeng may ginunto ang buhok. Ayon dito, hindi lamang basta mangkukulam si Manda. May kasunduan din ito sa mga itim na engkanto. Isa pala ito sa mga tinutugis nila. Dahil napakadami na nitong pinatay na mga puting elemento. Nang makuha na ni Jomar ang simpatya ng mga kaibigan, kagad na siyang nagpaalam para tugisin si Manda. Ngunit bago umalis, binigyan siya ng babaeng may gintong buhok ng isang basbas. Isang uri ng espiritual na baluti. Para hindi siya tabla ng anumang sumpang ibabato sa kanya ng kanyang kalaban. Kasama ang kanyang tatlong kaibigang tikbalang. Pinuntahan nila ang kinaroroonan na matandang mangkukulam. At nang makarating sa lugar, nakita nila itong nakaupo sa isang puno. Napapaligiran ng iba't ibang uri ng mga engkanto. Hanggang sa naglakad na si Jomar papalapit sa matanda. Laking gulat ng binata. Dahil alam pala nitong paparating siya sa likuran. Sa wakas, nagkita din tayo ng harapan. Pateka, nasa ng matandang manggagamot at ikaw lamang ang nandirito? Tanong ni Aling Manda.
Napalingon pa ito sa paligid dahil mag-isa lamang si Jomar na nakatayo sa harapan niya. Wala nang pagdadalawang isip na sumugod ang mga alagad ni Manda. At nagulat ang mga ito nang bigla na lang umulan ng mga palaso mula sa mga tikbalang nakasama ni Jomar. Nagmistulang isang digmaan ng paghaharap na yon sa dami ng mga engkantong naglalaban. Mabuti laban sa masama, manggagamot laban sa mangkukulam. Habang naglalaban ang mga engkanto, nagpalipad naman ng mga dasal si Manda. Ngunit hindi ito tumatalab kay Jomar. Ganun din ang ginawa ng binata. Nagulat ang matandang mangkukulam dahil tumatama sa kanya ang mga tigalpo ni Jomar. Napaluhod ito dahil sa bigat na mga dasal na binabato ng binata sa kanya. Hindi na niya magawang tumayo. Dahil sa tuwing gagawin niya ito ay muli siyang napapaluhod. Napatingin pa ito sa binata. Nanlaki ang mga mata dahil ang nakikita niya ay hindi imahe ng isang tao, kundi ng isang napakakisig at napakagandang elemento. Hindi. Hindi ikaw ang anak ni Dado. Sino ka bang talaga? Tanong ng mangkukulam. Pero sa pagkakataong yon, ang nakalantad ay ang espiritual na anyo ni Jomar. Yon ang nilalang na nilagay ng babaeng may gintong buhok sa patay ng katawan na sanggol. Walang iba, kundi ang prinsipe ng mga tikbalang. Ito din ang dahilan kung bakit kakaiba ang taglay na katangian ni Jomar. At dahil sa tanawing nakikita ng matandang mangkukulam, unti-unti siyang nakaramdam ng takot. Huwag kang lalapit sa akin. May kasunduan ng mga tao at mga engkanto. Bakit ka nakikialam? Wika ni Aling Manda. Napangiti na lamang si Jomar at tumugon. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Hindi ba't ikaw din ang naunang lumabag sa kasunduang yon? Nakipagsabwatan ka sa mga itim na engkanto at ginamit mo sila para maminsala at makamit ang malakas na kapangyarihan. Ang dahilan ni ina kung bakit niya ako nilagay sa katawang to, para parusahan ng mga nilalang na kagaya mo. Tugon ni Jomar. Kaagad niyang nilipat ang kanyang kanang kamay sa ulo ng mangkukulam. Kaagad itong napasigaw na tila natutupok mula sa loob ng katawan. Unti-unting naaagnas ang balat at naging alikabok. Tanggapin mo ang kaparusahan ng kalikasan. 10 ulit na kamatayan ng kaluluwa. Ito ang nararapat sa mga nilalang na kagaya mo. At kayong mga itim na engkantong nakipagsabwatan sa maling gawain ni Tandang Manda, hindi ko kayo palalampasin. Maaaring makatakas kayo ngayon, pero pinapangako kong tutugisin ko kayong lahat. Wika ni Jomar. Kaagad namang nagsipulasan ang mga nilalang sa paligid. Naglaho ang mga ito sa kadiliman ng gubat. Simula ng araw na yon, tinugis na ni Jomar ang lahat ng itim na engkanto. Hindi na din siya muling nakita pa sa baryo. Bagaman nawalay sa kinikilalang mga magulang, alam naman niyang magiging maayos ang lagay ng ama. Ilang taon pa ang lumipas ay tuluyan ng nabaon sa limot ang kwento ni Jomar. May mga sabi-sabing nagpupunta pa din ito sa puntod ng yumaong ama.
Madalas makakita ng mga sariwang bulaklak ang mga tao sa puntod nito. Pero hindi nila alam kung sino ang naglalagay. Namamataan din sa paligid ng puntod ang mga bakas ng paa ng kabayo. Kaya alam ng karamihan, nasa paligid lamang si Jomar, na prinsipe ng mga tikbalang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Joan. Mula ito sa karanasan niya noong kabataan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nakababatang kapatid ni Joan si Kayla. Bata pa lamang. Mahilig na itong sumayaw at madalas sumasali sa mga paligsahan. Kaya bilang ate, suportado niya ang kapatid. Pangarap nito na balang araw ay maging isang tanyag na mananayaw. Tuwing pupunta ito upang sumali hanggang sa mismong okasyon, palaging makikita si Joan na todo suporta sa kapatid. Dala niya ang mga gamit na kakailanganin nito. At naroon din siya upang humiyaw at ipagmalaki ang kapatid. Bagamat todo suporta si Joan, tutol naman ang mga magulang. Bukod sa magastos ang mga pagsali sa paligsahan, hindi rin sapat ang premyo kumpara sa nagastos at hindi naman makapag-focus si Kayla sa pag-aaral. Kaya isang araw, kinausap na ng mga magulang si Kayla. Ipinaliwanag ng mga ito kung bakit kailangan nitong tumigil sa pagsasayaw. Dagdag ng mga magulang, hindi siya magkakaroon ng matinong trabaho kung hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Sinasayang lamang nito ang oras sa walang kwentang talento. Mabuti pa kung gusto niyang magdoktor, abogado, o kahit ano basta wag lamang maging mananayaw. Dahil kung itutuloy ito ng kapatid, maaaring maging mananayaw na lamang ito sa gabi. Bagamat sumang-ayon ng kapatid sa sinabi ng mga magulang, palihim pa rin itong sumasali sa mga paligsahan. Sa tulong ni Joan, kahit papano nananalo siya at pakiramdam niya na may palagi siyang kasama sa buhay. Hanggang sa hindi inaasahan na magkapatid, isang gabi ay naimbitahan ng mga magulang upang maging judge sa isang paligsahan kung saan kalahok si Kayla. Laking gulat at pagkadismaya ng mga magulang nang makita nila ang anak sa listahan. Bagamat ikalawang pwesto ang napalalunan ni Kayla, walang humpay na sermo naman ang natamo niya sa pag-uwi. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo, Kayla? Gusto lang naman namin ang ikabubuti mo. Sinasayang mo lang ang pagod at panahon mo dyan sa walang kwentang bagay. Wala kang kinabukasan sa pagsasayaw. Ano na lamang ang magiging trabaho mo pagtanda? Hindi ka nag-aaral ng maayos. Puro pagsayaw lang ang inaatupag mo. Pangarap mo bang maging mananayaw sa bar? Wika ng ina. Bakit ba hindi nyo na lang ako hayaan kung saan ako masaya? Buhay ko naman to eh. Kahit na mga magulang ko pa kayo, hindi naman ibig sabihin nun, pag-aari niyo ako eh. Tugon ni Kayla. Aba, bastos kang bata ka. Hindi ka namin ganyang pinalaki ng nanay mo. Wala kang bodo. Wika ng ama.
Balang araw anak, maiintindihan mo rin kami. Bilang magulang eh. Natigil sa pagsasalita ang nanay nang magsalita si Kayla. Sana hindi na lang kayo ang naging mga magulang ko. Sigaw ni Kayla at kagad itong tumakbo palabas ng tahanan. Kagad siyang sinundan ni Joanne ngunit hindi niya ito naabutan. Hindi umuwi si Kayla ng gabing yon. Kaya naman nag-aalala na ang pamilya. Hindi sila nakatulog kakahanap sa kapatid. Matapos ang 3 araw ay nakita niya si Kayla sa isang audition sa karatig na barangay. Kagad niyang nilapitan ng kapatid at kinausap. Ang tagal ka naming hinanap, Kayla. Saan ka ba nanggaling? Nakakalungkot naman na kaya mo kong tiisin. Na hindi mo man lang kami kayang bisitahin. Kahit ako na lang eh. Wika ni Joanne. Pasensya ka na ate. Ayaw ko kasing makita sila nanay at tatay eh. Alam ko naman na masama ang loob mo sa akin. Pero kahit masama ang loob mo, palagi pa rin kitang iniisip. Ikaw lang naman ang palaging nandyan at sumusuporta sa akin eh. Tugon ni Kayla. Saan ka ba nanggaling, Kayla? Saan ka natutulog? Sinong kasama mo? Tanong ni Joanne. Ayos lang ako ate. Merong mabait na matandang lalaki na tumutulong sa akin. Tugon ng kapatid. Kinabahan si Joanne sa narinig. Maaaring may binabalak itong masamang gawin sa kapatid. Maaaring may kapalit ang tulong na binibigay ng lalaking tinutukoy nito. Ganun ba? Sino naman yung tumutulong sa'yo, Kayla? Pwede mo siyang ipakilala sa akin? Tanong ni Joanne. Sa susunod na lang siguro ate. Sa ngayon, kailangan ko pang maganda eh. Gusto kong manalo. Ay, ayan pala siya ate oh. Tugon ni Kayla. Tinignan ni Joanne kung sino ang kinakawayan ng kapatid. Isa itong lalaki na mahigit kumulang nasa edad 40 pataas. Mestizo at mukhang may kaya. Binalaan ni Joanne ang kapatid tungkol sa lalaki. Ngunit matigas ang ulo ni Kayla. Hanggang sa muli itong umalis at pinaalam ni Joanne ang nangyari. Kagad tumawag ng otoridad ang mga magulang upang matunto ng anak. Ngunit lumipas pa ang ilang araw ay hindi pa rin mahanap si Kayla. Subalit kahit maliit ang bayan, wala namang nakakakilala o nakakita sa lalaking nilalarawan ni Joanne. Kaya isang araw, napagpasyahan ni Joanne na magpahinga sa labas. Habang naglalakad, hindi niya maalis sa isipan kung ayos lang ba ang lagay ng kapatid. Napatigil ito sa paglalakad nang makarinig siya ng kaluskos mula sa likuran. Laking gulat niya nang makita si Kayla. Madumi ang suot at mukhang hindi nakakain ng ilang araw. Kagad itong tinanong ni Joanne kung ano ang nangyari at iuuwi sana niya ito ngunit bago tuluyang umalis ang kapatid. Sinabi niyang nanghihingi siya ng tawad sa pamilya. Ngunit huli na ang lahat. Tumakbo si Kayla at hinabol pa ito ni Joanne. Ngunit nagulat siya sa sobrang bilis ng kapatid. Tila hindi yun kaya ng isang normal na tao. Inisip na lamang ni Joanne na maaaring dahil ito sa pagiging aktibo ng kapatid.
Kaagad itong umuwi upang ikwento sa mga magulang ang nangyari. Muli nilang hinanap sa bayan ang nawawalang kapatid. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at hindi na ito natunton. Bali-balita sa bayan ang pagkawala ng ilang residente doon. Madalas bata. Karamihan babae ang nawawala. Natatagpuan na lamang ang mga labi ng mga ito sa bakanting lote sa kanilang lugar. Doble ingat ang mga residente at walang humpay ang kapulisan sa pag-iimbestiga ng mga krimen. Pinag-iingat din ng mga magulang si Joan, lalo na't nawalan na sila ng isang anak. Ayaw na nilang mawalan ulit. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad si Joan pauwi, nakakita siya ng akala niya'y taong grasa. Naghahalugog ito sa malaking tambakan ng basura. Hindi na niya sana ito papansinin. Ngunit bigla itong tumayo at naglakad paalis. Bagamat nabigla, hindi naman natakot si Joan. Ngunit napansin niyang hindi basta naglalakad ang tumayo. Sumasayaw ito. Ngunit pamilyar kay Joan ang paraan ng pagkilos ng taong grasa. Biglang nabalutan ng tuwa si Joan. Naisip niya na maaaring ito ang nawawalang kapatid. Ngunit kagad napawi ang tuwa at tuluyan yun naging takot. Napatras kagad si Joan nang makita ang itsura nito. Isa itong aswang na kasing itim ng uling ang pangangatawan. Pulang-pula ang mga mata at tila aatakihin na sana siya. Ngunit laking gulat ni Joan nang paglapit ng nilalang. Napatitig lamang ito sa kanya at tumigil. Tumalikod na ang nilalang at umalis. Natulala si Joan sa engkwentro at pinaalam ito sa mga magulang. Kinabukasan, nabalitaan na naman nilang may natagpo ang bangkay sa bakanting lote. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahahanap si Kyla. Hindi rin nila alam kung ano ang sinapit ng kapatid. Ngunit patuloy na umaasa si Joan at mga magulang na balang araw ay mabuo muli ang kanilang pamilya. Bagamat hindi sigurado si Joan, pakiramdam niya, ang aswang na nakaengkwentro niya ng gabing yon ay walang iba kundi ang nawawalang kapatid. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ninyo. Taong 1951. Probinsya ng Samar. Isang linggo nang sunod-sunod na napapanaginipan ni Ninyo ang sumakabilang buhay na tiyuhin. Isang taon na ang nakalipas magmula nang bawian ito ng buhay dahil sa away inuman. Hindi man nasaksihan ng pamilya ang buong pangyayari. Ngunit ayon sa mga nakainuman, may galit ang sumaksak sa kanilang kaanak. Likas namang palakaibigan ang tiyo. Kaya naman pala isipan sa mga tao ang naging motibo ng pumatay. Nais man ng pamilya na bigyan ito ng katarungan ngunit hindi na nangyari pa dahil walang nakakaalam kung nasaan na ang gumawa. Dahil nakakaramdam si Nino na isa itong mensahe sa yumaong tiyuhin. Pilit niyang pinagtatagpi-tagpi ang napapanaginipan.
Minabuti ni Nino na ipagbigay alam sa ama at sinabi naman ito na pumunta sa puntod at kausapin ang tiyuhin. Kaya ng sumunod na araw, maagang gumising si Nino at nagluto ng mga paborito ng tiyo para dalhin sa puntod. At nang matapos, nagpaalam na sa ama at pumunta na ito ng sementeryo. Habang naglalakad, pilit pa ding inaalala ni Nino ang buong nakita sa panaginip. Ngunit napakahirap alalahanin at tila pinaglalaruan lamang siya ng tiyuhin. Nang makarating sa puntod ay kagad inilatag ang mga dalang pagkain. Nang akmang magsisindi na ng kandila, nagulat ang binata nang makitang bukas na ang nitso. Itinapat ni Nino ang muka para tignan ang nasa loob. At nakita na wala doon ang bangkay ng tiyuhin. Nakaramdam ng kaba ang binata. At maya-maya pa may dumaang supultorero kaya naman hindi na niya pinalagpas ang pagkakataong makapagtanong. Manong, itatanong ko lang po sana kung may napansin po ba kayo nagbukas ng nitso? Nawawala po kasi yung katawan ng tiyuhin ko eh. Wika ni Nino. Dali-daling tinignan ng lalaki ang butas. Napakunot na lamang ang noo nito nang makumpirma. Nawala nga ang bangkay sa loob. Ayon sa sepulturero, wala naman siyang napansin na pag-alagala sa sementeryo noong mga nakaraang araw. Dagdag pa ng sepulturero, maaaring tanungin na lamang ang mga nagurondang tanod sa lugar tuwing gabi. Matapos makapagsalita, nagpaalam na ang lalaki at nagpasalamat si Nino. Dahil sa hindi malaman ang gagawin, umuwi na lamang ito at nilahad sa ama ang nakita. Malamang, aswang na naman ang may kagagawa ng pagkawala ng bangkay. Wika ng ama habang umiiling. Hindi naman nagsalita pa ang binata dahil gulong-gulo ang isipan nito. Magmula ng araw na yon, kung saan-saang albularyo nagawi ang magama. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nakatulong dahil mailap sa tao ang mga nilalang at tanging pangontra lamang ang kayang ibigay. Makalipas lang ang isang linggo, may napansin ang mag-ama na isang nilalang na dumadalaw sa tahanan. Sinusubukan nilang hulihin ngunit hindi matsyempohan dahil bigla na lamang itong nawawala. Kasabay ng lahat ng yon, bali-balita din sa lugar ang isang aswang na naninirahan sa kakahuyan. Nambibiktima ng mga nagagawi sa lugar. At kapag nahuli ay kagad nilalabas ang matulis na dila para sipsipin ang dugo ng biktima. Dahil sa sitwasyon, minabuti ng mag-ama na mangolekta ng mga pangontra sa aswang. Isang araw, gawa ng sobrang pagod sa maghapong trabaho, nakatulog kagad si Nino. Ngunit bandang 2:00 na madaling araw, napabangon ito dahil may napakasangsang na amoy sa tapat mismo ng bintana ng kwarto. Sa sobrang lakas ng alingasaw, minabuti na ni Nino na lumabas ng tahanan para sana damputin kung ano man ito at ilayo sa tahanan. Habang papalapit, mas lalong lumalakas ang amoy. Biglang napalingon ang binata nang maramdaman ang likidong tumutulo sa likod. At pagkatalikod ni Nino, bigla na lamang itong hindi nakapagsalita dahil nakita niya ang yumaong tiyuhin.
Hindi ito gumagalaw at nakatitig lamang. Maya-maya pa, may kung anong maliliit na bagay ang pumuwing sa mga mata. Kagad niya naman itong pinunasan at pagkadilat. Laking gulat niya nang makita sa harapan ang isang nilalang. Napakatangkad, may mahabang binti at walang tuhod. Napakapangit ng mukha na may hahawig sa taong grasa. Dahil sa nakita, hindi alam ni Nino ang gagawin. Kaya naman kumaripas na ito ng takbo papunta sa natutulog na ama. Dali-dali itong ginising at pagkarinig sa nilahad ng anak, kaagad itong kumuha ng buntot pagi at pumunta sa sinasabi ng anak. Nagmasid-masid ito. Ngunit wala namang naabutan pang nilalang at ayon sa ama, maaaring nakaramdam ito ngunit laking pasasalamat na din na hindi nasakta ng anak. Bumalik na ang dalawa sa loob ng tahanan. Habang nakahiga, hindi pa rin mapakali si Nino. Dahil hindi mawala sa isipan na klarong nakita ang mukha ng tiyuhin. Ilang oras pa itong nag-iisip, hanggang sa napagpasyahan ng binata na pumunta sa albularyo para itanong kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita. Dahil bata pa lamang, naniniwala na ito sa mga pangkalikasang nilalang, pati na din sa mga kakayanan ng mga albularyo. Kinaumagahan, matapos mananghalian, nagpaalam si Nino na pupunta sa albularyo. Hindi naman ito pinigilan ng ama. Pagkarating pa lamang sa tahanan ng albularyo, inilahad na ng binata ang mga nakita. Dahil hindi naman ito bago sa manggagamot, sinabi na lamang nito na pupunta sila sa puntod pagsapit ng 6:00 ng gabi. Napatango na lamang si Nino at hindi na umuwi dahil baka malaman ng ama ang gagawin. Minabuti nitong sarilihin na muna ang balak para naman hindi na madamay pa ang ama kung sakaling may hindi magandang mangyari. Pagsapit ng 5:30, nagsimula nang maglakad ang dalawa papunta sa sementeryo. Nang makarating sa mismong puntod ng tiyuhin, tumapat ang albularyo sa butas ng nicho. Lumuhod at nag-umpisa na sa pagsasagawa ng ritual. Hindi pa man nagtatagal sa pagdarasal, biglang humampas sa katawan nito ang napakalakas na hangin. Napakapit na din sa butas ng puntod si Nino dahil sa sobrang lakas. Hanggang sa maya-maya pa, walang ano-ano'y biglang natigil at tumambad sa dalawa ang nilalang na nakita ng binata sa tahanan. Hindi naman ito umaatake. At sa katunayan, nagawa itong kausapin ng albularyo. Ibang lengguwahe ang gamit ng dalawa, kaya walang ibang nagawa ang binata kundi matulala sa mga nangyayari. Matapos ang ilang minuto, bumalik sa pagbanggit ng dasal ang matanda at tumakbo papalayo ang nilalang. Dahil sa walang alam sa nangyayari, minabuti na lamang ni Nino na antayin matapos ang matanda para makapagtanong. Nang matapos na ito ng tuluyan, may hinugot ang manggagamot na 2 kandilang puti at inutos kay Nino. Nasindihan ito sa tapat ng butas ng nicho. Tumango naman ang binata at habang nagsisindi ng kandila, hindi maiwasang mapatitig sa loob ng butas.
Wala naman siyang ibang nakita kundi ang mga bato. Ngunit may kilabot pa din sa katawan ng binata. Pagkatapos, naglakad na ang matanda kaya sumunod naman si Ninyo. Mabuti na lamang at pumunta ka sa akin. Kundi, hindi ko maipaparating sa iyo ang ibig sabihin ng tiyuhin mo. Kaya nawala ang bangkay sa puntod dahil binuhay siya ng isang amalanhig. Sila ay mga aswang na namatay na. Ngunit muling nabubuhay para ipasa ang lahi sa kamag-anak o di kaya naman sa ibang tao. Dahil sa gusto pa ng tiyuhin mo na magantihan ang pumatay sa kanya, pumayag siya sa gusto ng nilalang kaya nabuhay ang katawan nito. Swerte mo na lang ninyo dahil marunong pa itong makakilala. Wika ng albularyo. Dahil sa mga narinig, imbes na matakot ay nakaramdam ng tuwa si Ninyo dahil buhay pa pala ang tiyuhin. Kahit papano'y maaari pa itong makausap. Nagpatuloy lang sa pagkwentuhan ang dalawa patungkol sa mga uri ng nilalang. Hanggang sa makarating sa tahanan ng albularyo. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na si Ninyo sa matanda. Pagkarating ng tahanan, minabuti nitong ikwento sa ama ang nangyari. Nagalit pa ito dahil pabigla-bigla ng desisyon ng anak. Ngunit patuloy pa din sa pakikinig sa mga pangyayari. Naiintindihan nito ang ibig sabihing mensahe. Ngunit paulit-ulit na pinayuhan ang anak na huwag magpakampante dahil ibang nilalang na ang tiyuhin. Anumang oras, maaari itong umatake kahit pa sa sariling mga kaanak. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, hindi na magkamayaw ang mga tao sa lugar sa patuloy na pag-atake ng nilalang. Ayon sa matatanda, isa itong amalanhig. Ngunit tuwing naririnig ito ni Ninyo, naaalala niya ang tiyuhin. Kaya naman minsan nakikipagdebate ito sa mga tao sa lugar na hindi naman masama ang nilalang. Nagagalit naman ang ama dahil kung ano-ano ang pinagsasasabi ng binata at masyadong nadadala sa sariling emosyon dahil sa madalas na napapaaway. Minabuti ng ama na wag na munang palabasin ang anak dahil baka kung ano pa ang magawa ng iba sa kanya. Dahil salungat ang mga sinasabi nito sa paniniwala ng nakararami. Halos 3 linggo din na hindi lumabas si Ninyo sa utos ng ama. Hindi naman ito nagpumilit pa. Gabi-gabi na lamang itong nag-aantay na may dumalaw sa kanya. Ngunit ni isang beses, hindi na niya muli itong nakita. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain ang mag-ama ay nakarinig sila ng hiyawan ng mga tao. Dali-dali silang lumabas. Dinanong ang isang matanda na tumatakbo din papunta sa nagkukumpulang mga tao. Ayon dito, sa wakas ay napatay na ang amalanhig sa lugar. Dahil sa narinig, kagad na tumakbo ang mag-ama sa pinakamalapit na sapa kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Nang makarating ay tumambad ang napakadaming uod. Maya-maya pa, may isang matanda na lumapit at sinabuyan ito ng itim na likido. Lumubog ang mga uod na isang indikasyon na wala na itong mga buhay. Napatitig si Ninyo sa matanda
at nakaramdam ng galit ng mabatid na ito ang albularyo na tumulong sa kanya. Pakiramdam ng binata na mga oras na yon, pinaglalaruan lamang siya ng manggagamot. Dahil sa nakita, tumakbo ito papauwi at naiyak na lamang nang maisip na tuluyan nang nawala ang tiyuhin. Sinundan naman ito ng ama. Wala na itong sinabi pa at pinabayaan na lamang sa pag-iyak si Ninyo. Dahil sa mga pangyayari, nakampante ang mga tao sa lugar dahil wala na ang perwisyong nilalang habang ang binata naman. Labis ang galit sa albularyo. Hanggang sa lumipas pa ang maraming araw, unti-unti nang naiintindihan ni Nino ang naging desisyon ng albularyo. Pilit na pinapaliwanag ng ama na nagawa yun ng matanda dahil sa nagiging perwisyo na ito sa lugar at isa pa. Patay naman na talaga ang tiyuhin. Katawan na lamang ang buhay kaya hindi na dapat pang ipilit sa isipan na makakabalik pa sa dati. Samantala, pinanatili namang bukas ang nicho. Matagal na panahon na mula nang mangyari ang karanasan. Hindi managawa ng tiyuhin ang misyon. Ngunit dasal na lamang ang ginagawang tulong ng binata. Natutunan din niya na ang kamatayan ay parte talaga ng buhay. Marami man ang hindi naniniwala kay Nino, ngunit nananatili sa kanyang alaala. Nang minsang magkaroon ng tiyuhing amalanhig. Isa na namang solid na kwento. Nais ko munang magpasalamat sa nagpadala ng sulat na si Nino. Grabe no? Kung kayo ang nasa kalagayan na nagpadala ng sulat, anong mararamdaman niyo? Muli, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Sa muling pakikinig, paalam.